Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa unang Samuel, chapter 17, verse 34 to 37. Sinasabi dito na, pero sumagot si David, matagal na po akong nagbabantay sa mga tupa ng aking ama. Kung may leon o oso na nagtataglay sa mga tupa, tinutugis ko po ito at binubugbog at kinukuha ang tupa. Kung lalaban ito, hinuhuli ko ito sa leeg at hinahampas hanggang sa mamatay. Nagawa ko po ito sa mga leon at oso at gagawin ko rin ito sa Pilisteyong yun na hindi nakikilala sa Diyos dahil hinahamon po niya ang mga sundalo ng buhay na Diyos. Ang Panginoon ay na nagligtas sa akin sa mga leon at oso, ang siya ring magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong yun. Sinabi ni Saul kay David, sige, lumakad ka na, patnubayan ka sana ng Diyos. Kapag nakilala ng isang tao ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas, nagkakaroon siya ng pagnanais na magamit niya ang makabuluhang paraan. Nakatutokso na gustong tumalon sa lahat ng uri ng aktibidad na sa tingin natin ay magpapasaya sa Kanya at magiging kapani-pakinabang sa Kanyang kaharian. Ngunit ang katotohanan ay madalas na ang aming mga pagsisikap ay ayon lamang. Ang ating mga pagsisikap sa paglipas ng panahon dapat ipakita sa atin ng Diyos na ang anumang gawaing ginagawa para sa Kanya ay dapat gawin sa Kanyang kapangyarihan lamang. Upang ituro sa atin ang mahalagang aral na ito, kung minsan ay tinatanim tayo ng ating matalinong Ama sa langit sa isang malungkot na lugar. Isang lugar na lihim na malayo sa lahat ng pagkilos, maaari tayong makaramdam ng pagkawala o pagkalimot. Ngunit kapag tayo ay nagpapasakop sa kanyang kalooban, sa mismong lugar na ito, tayo ay magsisimulang umunlad at maging handa para sa gawaing kanyang ibinabalak para sa atin. Minsan, naramdaman din natin na nakatago tayo sa likod ng pamalig. Napakaraming nais nating gawin o ibigay para sa gawain at kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit nakikita natin ang ating sarili na nag-iisa sa lugar ng pagsasanay ng Diyos. Ang sakit, hindi inaasahang mga pangyayari o mabibigat na responsibilidad ang nakatali sa atin. Parang nasasayang lahat ng mga talento natin at parang wala man lang nakakaalam na nandoon tayo. Ngunit alam ng Diyos, maaaring ito na ang panahon na inihanda ka niya sa iyong pagtawag sa buhay. Kung kaya nakikita mo ang iyong sarili na nakatanim sa lupa, sa likod ng isang lumang metal, sa likod ng isang lumang metal shed, huwag masisiraan ang loob at hukayin ang iyong mga ugat pababa sa salita ng Diyos. Itaas ang iyong mga bisig sa taimtim na panalangin at matyagang maghintay na ihayag ng Diyos ang lahat ng nais niyang ituro sa iyo. Sa lugar ng pagsasanay, maaari kang maging matanda at maghanda na maglingkod sa Kanya na sa tamang panahon. Ang pagdating ng ating tamang panahon, ang lahat ng nakikita ng iyong mabubuting gawa ay makikilala ang kamay ng Diyos sa iyong buhay at luluwalhatiin ang iyong Ama sa langit. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.